Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay April 17, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. John chapter 6 verse 1 to 15. Noong panahong iyon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, "Saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, "Kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay hindi sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao." Sinabi ng isa sa kanyang mga alagad na si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano na ito sa gayong karaming tao?" "Paupuin ninyo sila," wika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo ang lahat at hubigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Binigyan niya ang lahat hanggat gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, "Tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang." Gayun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol. Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kukunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis mag-isa papuntang kaburulan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Friday po sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayon, narinig natin na nakita ni Jesus yung napakaraming taong gustong sumunod sa Kanya. At bago pa siya kumilos, ang una niyang ginawa, tinanong niya si Felipe. Anong tanong niya kay Felipe? Saan tayo bibili ng tinapay, ng pagkain para sa mga taong ito? Narinig din natin sa gospel na alam naman ni Jesus ang kanyang gagawin. Ibig sabihin, bago pa man magtanong si Jesus kay Felipe, meron na siyang plano. Anong sagot ni Felipe? Napansin po ninyo, sabi niya ganito, kahit 200 denaryong tinapay ay hindi sasapat. Sa madaling salita, ano yung nakita ni Felipe? Una niyang nakita yung kulang. Una niyang nakita kung ano ang wala. And tama naman. Logical naman. Makatotohanan na, paano nga ba natin papakainin yung ganitong karaming tao? Tama ang computation. On the other hand, sumagot si Andres. Ano ang sabi niya? "Panginoon, meron po isang bata rito. May dalang 5 tinapay at 2 isda. Pero kaya lang, hindi po ito kasya." Pansinin natin yung contrast. Pansinin natin yung pagkakaiba. Si Felipe, ang nakita kagad niya, naku, napakadaming tao. Imposibleng mapakain natin ito.
Pero si Andres, anong nakita niya? Nakita rin niya, ako Panginoon, maliit na bagay lang to. Lilimang tinapay at 2 isda. Pero meron siyang tinuturong maliit na solusyon. Maliit, oo. Maaring hindi sapat sa tingin ng tao, yes. Pero may ino-offer na solusyon. Hindi ba minsan ganito rin tayo? May mga araw na para tayong si Felipe. Nakikita kagad natin yung laki ng problema. Nakikita kagad natin yung, Lord, ang laki ng aking bayarin. Napakadami ng aking bayarin. Nakikita kagad natin yung, naku, imposible. Hindi natin ito masosolve. Laging nakikita natin yung hindi sapat. Minsan, inaanyayahan tayo ng Diyos na biging katulad ni Andres. Hindi niya dinenay na meron siyang something na maliit na pwedeng i-offer. Hindi niya binaliwala na, ito lang ang kaya ko. Pero alam mo anong ginawa niya? Kahit maliit lang yon, ito ay dinala niya kay Jesus. Dinala niya kay Jesus yung anumang maliit na meron siya. At ito din yung challenge sa atin ng gospel ngayon. Maaring may kinakaharap tayong problema. We feel that we are not enough. Maaring yung solusyon na hawak natin ngayon hindi kakasya. Maaring yung pambayad natin kulang na kulang. Ito ang sikreto. Kagaya ni Andres, dali natin yung maliit natin kay Jesus. Kahit yung konting-konting pag-asa na lang, kahit yung maliit na lakas mo na lang, kahit yung maliit na pag-asa mo na lang, dali natin kay Jesus. Anong ending? Meron pang lumabis. Let us pray. Panginoon, kapag una kong nakikita yung kulang, una kong nakikita kung ano yung wala, tapikin mo nga ako, Lord. Turuan mo akong makita namin yung ano ba yung maliliit na meron kaming na pwede namin pagsimulan. Kapag parang hindi sapat yung aming lakas, paalahanan mo kami na magtiwala sa iyong mga kamay. Dahil yung maliit ay nagiging sapat pagka in-entrust namin ito, Panginoon, sa iyo. At sa bawat araw, bigyan mo kami ng mga pusong marunong mag-alay kahit maliit, pero nagtitiwala sa iyo. Amen. Friend, may kakilala ka bang pagod na sa dami ng iniisip? Laging nakikita yung kulang o nangangailangan na paalalahanan na kahit yung maliit na yan ay biyaya. I-share natin yung audio gospel na ito sa ating mga kaibigan, sa ating mga GC, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga classmates sa abroad. Dahil minsan, ang simpleng pag-share ay isang paalala. Nagiging paalala tayo na sa kamay ni Jesus, ano man yung kulang, nagiging sapat. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan. Laging nag-aanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.